Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Napakalutong mga boss. So, para matutunan nyo kung paano ko niluto itong fried chicken na to, na malutong ang balat, juicy inside, and crispy outside, ayan, panoorin nyo maigi itong video na to. So, ito, maliit lang yung kukunin natin para makita nyo talaga na kahit kapiranggot na balat ay napakalutong. So ito guys, yung mga ingredients na ginamit ko dito sa pag-marinate ng manok. So gumamit ako ng 8 pirasong medium size na kalamansi, and then 4 na tablespoon ng toyo. And then pagkatapos nyan ay gumamit naman ako ng harina. Dito guys sa harina, tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung ilalagay nyo. Kasi depende yan sa manok na gagamitin nyo. Ito kasing mga manok na to ay malalaki at nasa 1 kilo din siya, kaya medyo maraming harina akong nilagay. So dito guys, depende na lang yan kung gaano karaming manok yung titimplahin nyo. Kasi ito guys is marinating process pa lang naman, kaya okay lang kahit maraming harina ang ilagay natin. And then next na ilalagay ko ay itong Knorr liquid seasoning. Ang nilagay ko rito ay 1 teaspoon lang ng Knorr seasoning kasi gagamitin lang natin siya na pang-paamoy lang din, pampabango lang. And then next na ilalagay natin guys ay 2 teaspoon ng pepper or ng black pepper. Itong nilagay ko guys ay yung ground black pepper na. Ayan. Kaya marami akong nilagay para talagang lasang-lasa. And then next is yung 1 teaspoon ng garlic powder. Ayan. And then next na ilalagay natin guys ay 1 teaspoon din ng chili powder. Kayo na bahala guys kung gusto nyong mas maanghang pa, pero ako gusto ko balance lang. So ayan guys, nailagay na natin lahat ng ingredients. So halu-haluin lang natin maigi yan. Mahalaga guys na mahalo natin maigi yan. Pati sa laman kailangan manuot yung talagang mga ingredients na nilagay natin. Kasi guys, kapag hindi natin hinalo maigi yan, ay hindi rin lalasa. Kaya maganda talaga dito ay talagang masahihin nyo maigi yung mga manok. Ayan. So tingnan nyo guys. Ayan. Tingnan nyo, di ba? Talagang hanggang sa laman ay meron siya nung mga ingredients na nilagay natin. Ayan. Talagang dapat covered na covered siya. Massage nyo lang. At pagkatapos nyan guys ay iiwanan natin siya ng for 3 hours. Ayan. So minarinate ko siya ng for 3 hours and wag nyo siyang ilalagay sa freezer. Ilagay nyo lang siya sa loob ng rep pero wag sa freezer guys kasi papangit yung texture niya. Hayaan nyo lang na lumamig siya doon for 3 hours. So ito naman guys yung ingredients sa breadings natin. So 1 cup of flour or harina, 3/4 ng cornstarch. Ayan, so imimix lang din natin yan. And then 1 teaspoon ng salt. Ayan, so konting salt lang lalagay natin. And then 1 tablespoon ng pepper. Ayan, para talagang mabango. And then ayan, 1 teaspoon ulit na chili powder. So halu-haluin lang natin ulit yan mga boss. Ayan, para talagang manuot yung sarap. Dapat mga boss, pantay na pantay yung paghalo natin dyan para talagang pantay ang lasa. Ito naman yung ingredients natin sa paggawa ng gravy. So meron tayong half na butter and beef broth cube. Pero isa lang yung gagamitin natin dyan. So yan guys, makikita nyo na niluto ko siya sa medium heat. Ayan, so kapag ka natunaw na yung butter natin, ayan, siguraduhin yung tunaw na siya. Ayan, sa kanyo ilalagay yung harina. Itong harina guys ay 3/4 lang siya pero hindi ko muna nilagay lahat. So ang gagawin natin ay halu-haluin lang natin yan guys hanggang sa ma-dissolve talaga o matunaw yung harina. So yan guys, ang palatandaan na okay na yung ating gravy ay kapag ka medium brown na yung kulay niya. Makikita rin natin dito na na-dissolve na yung harina na nilagay natin kanina. Kaya naglagay na tayo ulit ng panibago. Ang nilagay natin yung mga natira. So ito guys, halu-haluin nyo lang talaga siya hanggang sa mawala yung buo-buo na harina.
At pagkatapos niyan, kapag sa tingin nyo na talagang okay na, ayan, ilalagay na natin yung tubig. So, ang nilagay kong tubig dito guys ay 3 cup. Ayan, so ayan yung unang cup. And then, ayan, maglalagay pa tayo ng pangalawa. Kasi talagang ganyan yan. Lalapot at lalapot talaga yan. Since 3/4 yung harina na nilagay natin, ay maglalagay tayo ng 3 cup ng tubig. So, kaya 3 cup ng tubig kasi guys, gusto kong maraming gravy ang gawin ko. Yung paggawa ng gravy guys ay nakadepende yan sa inyo kung gaano karaming gravy ang gagawin nyo. Pwede nyong bawasan yung mga ingredients na nilagay ko. So ito guys, makikita nyo na naglagay na ako ng paminta. Mas maraming paminta guys, mas okay. Kasi mas masarap yung ganitong style ng gravy. Actually, yung ganitong gravy style guys ay sa KFC. Ayan, magiging kalasa siya ng KFC. Dito guys, sa paggawa natin ng gravy, ay hindi na ako maglalagay ng asin. Kasi guys, ang gagawin ko ng pampalasa dito ay yung beef broth cube na binili natin kanina. So ayan, ilalagay lang natin yan guys, tapos hahalu-haluin lang natin hanggang sa matunaw siya. So ayan guys, kapag nailagay na natin lahat ng ingredients na kailangan ng gravy, ayan, makikita nyo na hinahalo-halo ko lang siya. At makikita nyo rin na medyo malabnaw pa siya. So ang gagawin natin dito guys ay papalaputin natin siya. So papaano ba siya lalapot? So lalapot siya guys, kakahalo natin at yung tagal ng pagpapakulo. Mas matagal na pagpapakulo ay mas lalapot siya. Pero take note guys, na kailangan nyo siyang halu-haluin dahil masusunog siya kapag hindi nyo siya hinalo. So ayan guys, makikita nyo na tama na yung lapot niya. Kaya ang gagawin ko ay ipiprito ko na yung mga manok. So ito guys, oras na para ilagay na natin sa breadings itong mga manok. Take note guys na kailangan dapat room temperature na yung temp ng manok. Ibig sabihin, after 3 hours, kung ilalagay nyo siya sa rep, dapat bago kayo magluto, 30 minutes bago nyo isalang, dapat po ilalabas nyo na siya para room temperature na yung temp ng manok. Kasi mas mabilis siyang maluluto kapag room temperature. Kesa yung galing siya sa loob ng rep, malamig siya, tapos saka nyo siya ipiprito, mas matagal siyang maluluto. Lalong-lalo na po yung laman, matagal siyang maluluto. So ito guys, dapat i-cover nyo po talaga maigi yung breadings sa manok. Dahil may timpla rin yung breadings natin. So para mag-balance lang yung lasa niya. So ang niluto pala natin ay 2 thigh part at 2 malaking leeg. So ayan guys, sisiguraduhin nyo na dapat mainit na yung mantika bago nyo ilagay yung manok natin. Para talagang juicy and crispy yung sa labas niya. And ang technique dyan guys is sa medium heat nyo lang siya lulutuin. So habang niluluto nyo siya guys, ay every 3 minutes or 4 minutes, dapat po ay binabaliktad-baliktad nyo siya para hindi magdadry yung loob niya. And para maging crispy din at hindi masunog yung balat. Kailangan po talaga yan na babali-baliktarin nyo po. Yan po ang sikreto sa pagluto ng manok, lalong-lalo na kapag ganyan ang ginawa nyo na hindi naka-deep fry. So ang ginawa ko kasi kaya hindi ko na siya dinip fry dahil karamihan naman po sa atin, lalong-lalo na kapag nasa bahay lang, kapag nagpiprito ng manok, ay hindi naman po nagdi-deep fry. Lalong-lalo na kapag konti na lang yung mantika nyo sa bahay nyo. So possible pa rin talaga guys na makapagluto kayo ng malutong na fried chicken kahit hindi naka-deep fry. Nasa technique na lang po talaga yan ng pagluluto. Dapat tsatsagain nyo na ibali-baliktad yung mga manok na lulutuin nyo. And wag nyo pong i-overload yung pagluto ng manok kasi kapag in-overload nyo, ang mangyayari dyan ay mababawasan po yung init ng mantika. Ganun po kapag nag-overload kayo ng luto. Kaya kung sakaling magluluto kayo, dapat
ay pakonti-konti lang. Huwag nyong ibubuhos lahat ng isang lutuan. Okay lang kahit mag second batch pa kayo or third batch ng luto. Basta ang importante dyan ay maluluto nyo maigi yung laman at magiging crispy yung balat niya katulad nitong niluto ko. Ito na ang ating fried chicken na juicy sa loob at super crispy sa labas.